Gila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, mahal Piso Kristo. Muli kami po namin papasalamat sa oras po ito, bawat sa amin yung kinahabagaan na karating, simbol na gawain. Taglay-taglay po namin ang aming kalakasang physical, higit sa kalakasang spiritual. Maraming salamat, mahal Panginoon. Sa iyong balagawain, yung pinagpala, simula sa pagpupuri, mahal Panginoon. Sa bawat yung tunay balagawain, maraming salamat. Sa iyong patnubait gabay, mahal Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, sa aming pag-aaral ng iyong balasta, mahal Panginoon, dalangin po namin sa iyo. Ano ang po ang iyong pagkukulang, mga pagkakamali, patawarin po kami, mahal Panginoon. Sa oras pong ito, mahal Panginoon, pakipuksan po ang pangunawa, pakikinig ng bawat isa sa amin, mahal Panginoon, upang aming maunawaan ang iyong mga banal na salita, magibalingkod sa kanang akin, basta lamang sa iyong harapan. Wala pong magagawa kung wala ka, mahal Panginoon. Kaya sa oras po ito, mahal Panginoon, hiniling po namin sa iyo ang iyong kapangyarihan. Samahan mo kami, mahal Panginoon, lagipan mo ito na iyong pag-ibig, mahal Panginoon. Maunawaan namin ang iyong mga salita. Ano ang po ang gawa ng kaaway, hadlang sa aming kalagitnaan, sa unat dalangin po ng aming minamahal na kanilang pastor, aming po sama-samang sinasuwa, di mo yung antok, lahat ng gawa ng kaaway, cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Dubling paggalang po, respeto, sa ating minamahal at ginagalang na mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako po'y napapabot po ng magandang hating gabi na po sa ating beloved Almeida family, beloved children po ng beloved pastor. Purihin po ating mabait na Diyos at magandang ating gabi na rin po sa lahat po na narito, maging sa ating mga manunugtog, mga awit. Praise the Lord. Maging po sa ating beloved ordained preacher, kanya pong siya po ang naatasan po dito sa Kabikulan. Magandang gabi po. Praise the Lord. Lahat po na narito, magandang hating gabi po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Salamat po sa kabutihan ng ating napakabait na Diyos dahil po sa Kanya, tayo po ay narito. Hindi po sa ating sariling kalooban, kaya po tayo ay narito. Kaya po tayo ay nakapagpapatuloy hanggang ngayon. Dahil po sa kahabagan ng ating nagilang Diyos, dahil po sa Kanyang kalooban, nais niya na tayo ay bigyan ng tunay na pag-asa dahil po sa Kanyang kabutihan. Kaya't hanggang ngayon tayo po ay narito. Salamat po ng marami sa ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin dito sa unang talata sa Gawa 22:14. Pakibasa, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga gawa, kapitulo 22, versikulo 14. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga upang magpakilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At sinabi niya, sa Gawa 22:14, at sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Salamat po sa pagkabasa sa salita ng ating napakabait na Diyos. Dahil po sa salita ng ating mahal na Panginoon, ating pong nalaman na siya po ang nagtalaga sa atin sa banal na gawain ito upang ating pong mapagkilala ang kalooban ng ating napakabait na Diyos at upang ating makita ang tunay na banal, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen. At ating marinig ang kanyang tinig mula sa kanyang bibig. Tayo po ay pinagpala sapagkat ating pong naunawaan ang ating kalagayan ngayon na ang nagtalaga sa atin dito sa banal na gawain ito, hindi kung sino man, kundi walang iba, ang banal na Diyos na siya pong nagtalaga sa atin dito upang ating pong mapagkilala ang tunay na makapangyarihang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoong Kristo. At ating pong narinig ang kanyang tinig, ating pong nakilala ang kanyang kalooban,
At tayo po ngayon ay tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon sapagkat tayo po ay ginawang pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon, bayang pag-aari sarili ng ating napakabait na Diyos. Siya po ang nagtalaga sa atin dito at tayo po ay narito na mga kapatid. Ano po ang sabi sa Banal na Kasulatan? Habang tayo po ay narito, ang sabi mo rin sa Banal na Kasulatan, bibigyan tayo ng pastor, na totoong pastor na galing sa kalooban ng ating mahal na Panginoon upang kakandili sa atin ng karunungan at unawa upang ating maisagawa ang kalooban ng ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yan po ay nakalagay sa Jeremiah 3:15. Basahin po natin ang talata na yan. Mula po dito sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, ating pagpakahan ng ating napakabait na Diyos. Tunay mga kapatid, ang ating kalagayan ngayon, tayo ay pinagpala ng ating napakabait na Diyos sapagkat tayo po ay inilagay ng ating mahal na Panginoon sa tamang paglilingkod na magtuturo sa atin ay totoong nanggaling sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung kaya tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat ating pong nalaman sa ngayong kapanahonan na sa ating paglilingkod na ito, tayo po ay nagkaroon ng tunay na pag-ibig sa ating mabait na Diyos. Ating nalaman kung paano paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, dahil sa ating mahal na Panginoon, nagkaroon po tayo ng interest na paglingkuran ang ating napakabait na Diyos sapagkat ang itinuro sa atin na salita ng Diyos, ito po ay hindi nanggagaling sa karunungan ng tao, ito po ay nanggagaling sa kapangyarihan ng ating napakabait na Diyos. Mayroon pong kapangyarihan, ang salita ng Diyos itinuro sa atin, kaya ito po ang ating natamo, ating nakilala, ating narinig, kung kaya ito po tayo ngayon, pabalik-balik, hindi nagsasawa na dumalo, maglingkod sa ating napakabait na Diyos sapagkat ating nakilala, ating nalaman, ating nakita ang private ebidensya ng ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran, totoo at makapangyarihan. Everybody say amen. Kaya kahit malayo yung lugar, anong mayroon dito? Sabi nga ng ating mga kapatid kanina, mahirap gawin. Subalit, sila ay nakapagpapatuloy hanggang ngayon. Bagamat malayo ang kanilang lugar, pero hanggang ngayon, sila ay narito, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At kanila pong nakilala ang kalooban ng ating mahal na Panginoon na hindi masasayang ang kanilang pagpabalik-balik rito sapagkat yun ay nagkaroon po ng kanilang katuparan, nagkaroon po ng kaunawaan, nagkaroon po ng magandang buhay ang kanilang naranasan. Kaya sabi nila, walang makapaghahadlang. Anong mayroon dito? Nandito po ang tunay na kapangyarihan at pag-ibig na nanggagaling sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Kaya hindi nagsasawa. Pabalik-balik hanggang ngayon. May distansya. May kalayuan ang lugar nila. Subalit, hanggang ngayon kasama natin. Hindi nagsasawa sapagkat nakilala nila, nakita nila, narinig nila ang tunay na salita ng Diyos na ito ay may kasamang kapangyarihan. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Nang sabi mo matid, sa Banal na Kasulatan, kung tayo po ay magpakapantas sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, wala pong ibang matutuwa ang Diyos po na naghirang sa atin. Ang ating mahal na Panginoon nagtalaga sa atin. Mula noon hanggang ngayon, tayo po ay nagpapatuloy. Kung natutuwa ang bawat isa sa atin, masigit pong natutuwa unang-una ang ating napakabait na Diyos. Gaano man kalayo ang ating pinanggalingan, ang pinanggalingan ng bawat isa, may sakripisyo, pero nagpapatuloy
diyan po totoong nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ating palakpakan ang ating napakabait na Diyos. Sa ating pong paglilingkod sa ating napakabait na Diyos, nalaman natin ang ating duty, nalaman natin ang ating mga tungkulin, at ating pong ginagawa, diyan tayo po pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang ating duty? Wala pong iba. Matakot sa ating mahal na Panginoon. Malaman natin ang ating mga tungkulin, kung ano ang ating duty, ating ginagampanan ngayon, diyan po tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Ating basahin mga kapatid sa Ecclesiastes 12:13. Basahin po natin talata na yan. Ito po ay alam na natin mga kapatid. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13. Ang sabi, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti po ng ating napakabait na Diyos, sapagkat siya po nagtalaga sa atin dito, sa balagawaing ito, at ating pong napagkilala ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang kalooban ng ating mabait na Diyos? Wala pong iba. Sundin natin ang buong katungkulan ng tao. Ano po yun? Yung matakot, walang iba sa ating napakabait na Diyos. Naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi sa salita lamang. Iba rin sa amen. Kundi tayo po ay naglilingkod sa ating napakabait na Diyos mula sa ating puso, mula sa ating isip na paglilingkod sa ating mabait na Diyos, diyan po natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Diyan po nagagalak, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po ay magpakapantas sa ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos, unang-unang natutuwa ay ang ating mahal na Panginoon. Naggagalak ang ating napakabait na Diyos sa mag-atwid yung sa Kanya. Kaya nakikilala ng ating mahal na Panginoon yung para sa Kanya. Iba rin say amen? Iba rin say praise the Lord? Yung para sa ating dakilang Diyos, hindi po umaatras. Kahit gaano kalayo, kahit anong humahadlang, kahit anong pagsubok, na pagtatagumpayan nila, sapagkat nariyan ang karunungan at kaunawaan, nagpakapantas sa paglilingkod sa ating napakabait na Diyos, tagumpay po ang buhay. Kaya tuwing anniversary, nariyan mga kapatid, ang makikita natin ang tagumpay, hindi umaatras, hindi lumiliban, kahit gaano kalayo ang lugar, siya po ay nakakarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mapapurihan lamang, mapasalamatan lamang ang ating napakabait na Diyos. Di ba rin say amen? Meron po tayong kapatiran doon sa Bulacan. Pag nabayan, naiwan po ng service, ng bangka, talagang hindi po siya mapakali na hindi po makarating sa gawain. Medyo may distansya po, hindi naman gaanong, kumbaga laot lang. Kung sa tuya, bako manining dagat, garodanaw lang, pero may balyuhon, bangka pigagamit. Pag nabayaanan po siya, ano po ang pigigibon niya? Piglalangoy niya itong tubig na ito. Ang sa iyang uniform, pigpapatos ng plastic dahil mabasa. Iyan po ang buhay niya. At sabi niya, napakasakit sa aking kalooban na hindi ako makarating sa oras ng gawain sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ganyan mga kapatid, ang nagpapakapantas na isang Kristiyano na nasumpungan niya ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan po natutuwa, yan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Pinahalagahan niya ang ang pagkatawag sa Kanya ng ating napakabait na Diyos. Ganyan niya po iniibig ang ating mahal na Panginoon. Diyan siya pinagpapala lubos ng ating dakilang Diyos. Ganun din po sa buhay ni Haring David. Asahin kayo mga kapatid sa 116 verse 13. Asahin po natin ang talata na yan. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 116, Kapitulo 13. Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ito po ang nasumpungan ni Haring David.
sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. No, siya po ay itinalaga ng ating mahal na Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Wala po siyang ibang minimiti, wala po siyang ibang inaangkin, kundi, ano po ang sabi dito sa 13 na ating binabasa, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ito po ang magandang na kaisipan, na kasumpong ng pantas na paglilingkod sa ating napakabait ni Diyos. Wala po siyang ibang inisip ang kaligtasan na kanyang natanggap, na ibinigay sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang duty niya, ang pahalagahan. Walang iba po yung pagkatawag sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Diba rin say amen? Ganon din po sa bawat buhay ng mananampalataya. Mula noon hanggang ngayon, tayo po ay nakapagpapatuloy. Ibig sabihin, atin din pong pinahahalagahan ang ating mga duty. Wala pong iba, yung kaligtasan na ating natanggap galing sa ating napakabait na Diyos ang magtiis hanggang sa wakas. May pangako ang ating mahal na Panginoon. Kahit ano ang mangyari, tayo ay nagpapatuloy. Yan po tayo pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Ibalik say amen. Kaya tayo po mga kapatid, hanggang ngayon narito, nakikilala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Kung paano po pinahalagahan ni Haring David na kanya pong pinahalagahan ang kaligtasan, yun po ang kanyang kinuha, yun po ang kanyang pinahalagahan. Ganon din po tayo mga kapatid. Ibig sabihin, yan po tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon. Kaya dyan din po tayo pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Ang sabi sa Balang Kasulatan, mga kapatid, sa Kawikaan 2:4 hanggang po yan sa 7. Kung ating saliksikin, hanapin na parang ginto ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, masusumpungan natin ang pagkatakot at ang karunungan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Kung ating saliksikin, ating hanapin na parang natatagong ginto ang paglilingkod natin sa ating napakabait na Diyos, mararanasan natin sa ating buhay lahat ng imposibleng bagay gagawin posible ng ating mabait na Diyos. Diba say amen? Ikaw mismo na gumagawa nito. Hinahanap mo na parang gintong natatago yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating mahal na kapatid, sabi ng kanyang tatay, anong makukuha nyo dyan? Pabalik-balik kayo dyan, napakalayong lugar. Pero po, hindi nagpatinag ang ating mahal na kapatid sa kanyang magulang. Bagkus nagpatuloy hanggang ngayon. Ang sabi niya, yung mga umuusig ngayon, wala na. Subalit sila ay tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon sapagkat nakita nila ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa ating napakabait na Diyos. Nasumpungan niya ang tunay na paglilingkod, karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Na parang hinahanap natin na tatagong ginto yung paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ay hindi mapagkait sa kagandahang loob ang ating mahal na Panginoon. Alam ng ating napakabait na Diyos kung paano po tayo nagsasakripisyo sa paglilingkod sa Kanya. Sa tamang panahon, ang kalooban ng Diyos ito ay magaganap. Sa bawat buhay ng mananampalataya, ano man po ang minimiti natin, lahat ng mabigat na bagay na akala natin hindi mangyayari, papangyarihin ng ating mahal na Panginoon sa bawat buhay natin. Ano man po ang ating minimiti, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ibalik say amen? Ibalik say praise the Lord? Ano ba? Nakakaantok ba? Hirugurong may pamambagan ng nakapiyong ang mata. Mulat pa mga kapatid, yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Yung totoong gising na naglilingkod sa ating napakabait na Diyos, totoong gising na nakikinig yung salita ng Diyos, patunay na tayong lahat ay sa Diyos. Ibalik say amen. Kapag ating pong tinutulog-tulugan yung pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon, kawawa po tayo. Tayo po ang malulugi. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng karamdaman, iba ang direksyon. Iba po ang ating pipiliin. Ang ating pipiliin, yung ating sariling nalalaman.
Pero kung tayo po ay gising, naglilingkod sa ating napakabait na Diyos, pag dumating ang pagsubok, ang pipiliin natin yung kaunawaan, yung karunungan, yung katwiran, yung pananampalataya na galing sa ating napakabait na Diyos. Ipaglalaban natin, mayroon tayong paninindigan na walang ibang makapangyarihan, walang iba ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Everybody say amen? Iyon ang pinili ni Haring David. Aking kukunin ang saro ng kaligtasan. Ibig sabihin ito ang ating mga duty. Pahalagahan po natin yung ating kaligtasan na ating natanggap galing sa ating napakabait na Diyos. Na ito po ay wala sa kanila. Kaya yung hindi nakakaalam, ang akala nila yung ating ginagawa na pabalik-balik nito mayong kamugtakan, walang halaga, walang balyo. Pero po, sa ating mga buhay, ito po ang pinakamahalagang bagay na tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon at tayo po ay nagkaroon ng tamang desisyon, tamang pagpapasya ng ating ginagawang ito. Ito ay mayroon magandang kinabukasan. Walang iba sa piling ng ating napakabait na Diyos. Tayo po ay nakikinig sa instruksyon. Iba rin say, praise the Lord. Hanggang ngayon tayo ay nanatili, narito. Ibig sabihin yung ating napakinggan na mga turo at aral, ating pinanghahawakan at habang hinahawakan po natin yung mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin, dito po tayo nagkakaroon po ng masayang buhay, maligayang buhay, moral and spiritual na buhay. Dito natin nakamtan, nagkaroon tayo ng pag-asa. Everybody say amen. Doon po yan mga kapatid sa nakikinig ng instruksyon. Nakikinig na hindi lumilimot. Tagapakinig na gumagawa, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Everybody say amen. Pero po yung nakikinig, na lumilimot, kawawa ka. Hindi mo maranasan na itinilaga ka ng mahal na Panginoon. Bakit? Iniitsapwera natin. Hindi natin binibigyan ng halaga. Pero habang ating pong pinakikinggan ang instruction mula noon hanggang ngayon, hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Ito ang iyong magiging buhay. Kasama mo ang ating napakabait na Diyos. Lahat ng imposibleng bagay, maranasan mo sa iyong buhay, gagawin posible ng ating mahal na Panginoon. Kawikaan 4:13. Basahin po natin ang talata na yan. Mula po dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13. Huwakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung nanatili, mga kapatid, sa mga ang turo sa atin dito, salita ng ating mahal na Panginoon, hindi po nanggagaling sa karunungan ng tao. Kapag ang tinuro sa atin dito nanggagaling sa karunungan ng tao, ito po ay mauuwi sa wala. Pero pag tinuro sa atin na salita, ito ay salita ng Diyos na kasama ang kapangyarihan. Kapag ito po ay ating sinunod, pinanitilihan natin, hindi nag-iiba yung ating pananampalataya. Unang-una, ito ang madadala sa atin sa piling ng ating napakabait na Diyos. At habang tayo po ay narito pa mga kapatid sa mundong ito, dito natin maranasan ang masayang buhay. Kaya sasabihin natin, dito pa lamang sa lupa, langit na ang aking pakiramdam. Everybody say, praise the Lord. Mayong depresyon, mayong stress, maligaya ang buhay. Everybody say, praise the Lord. Moral and spiritual na buhay. Magayon ang sa imong kamugtakan. Magayon ang sa tuyang kamugtakan. May kapayapaan, may pag-asa. Kaya mayong depresyon. Everybody say, amen. Kung nakikinig, hawakan ang turo, huwag bitawan. Pero kapag init sa pera po natin, binabaliwala po natin, sayang yung ating pagbalik-balik sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pero alam ko po lahat na narito hanggang ngayon nagpapatuloy. Pinagpala po tayong lahat ng ating napakabait na Diyos. Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Hindi po mauuwi sa wala yung ating pabalik-balik dito. Malaboy ang agihan. Sabi kan sa kuyang sarong agom, kung sakit ko ta ngayong pabalik-balik duman. Taong laboy nga niya, ma-request niya ko kita may kimanoy ili, ta ipapariltaan.
sige lang. Baka pag-abot ko naman sa harong, ika nga yapig banggit mo may pangaran ko. Totoo mambaga. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Baka maabot ang oras, hali duman sa highway, paabot digdi, may elevator na kita sakayan. Oh, pag abot duman hali, masakay kita, matukaw kita, maabot ka din sunod sa loob ng pastoral. Dahil ka na malakaw. Iba rin sa'yo, praise the Lord. So sa tuyang aning tugang, nagmotor, may nakaharang, napustik ang Meralco. Ano ang sabi? Naglupad sumotor. Hanggang nagbagsak sumotor, nakatindog pa rin sumotor. So nakasakay, nakatukaw pagiraray. Siring po kayan ang buhay kang Kristiyano. Iba rin say, praise the Lord. Nakikinig ng instruction, dahil nagduwa-duwa. Tunay na pagpapala, matatanggap natin galing sa ating napakabait na Diyos. Lahat ng imposibleng bagay, gagawin posible ng ating mahal na Panginoon. Maligayang buhay, moral and spiritual na buhay, maayos po yung ating kalagayan. Iba rin say, amen. Kaya, mayong malulugi. Duman sa nagdadangog, na nagkikibo, 35 years na po kami sa gawain. Duman sa nagdadangog na nagsasagibo, mayo pong nalugi. Tunay na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Pero po yung nakikinig na parang nakikibagay lang, nakikinig na parang gusto mo lang, pero hindi naman bukal sa ating kalooban, sayang. Kaya yamang tayo po ay tinalaga na ng ating mahal na Panginoon dito sa mahal na gawain ito upang ating mapagkilala ang kalooban niya at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Magpatuloy po tayo rito. Dito tayong lahat pagpapalain ng ating mahal na Panginoon sa pagbabalik ng ating napakabait na Diyos habang ating ginagampanan ang ating mga duting ito. Dito tayo pagpapalain lahat ng ating napakabait na Diyos. Ang Diyos po ang nakakaalam kung paano natin pinagsusumikapan gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Isaiah 27 verse 5. Basahin po natin talata na yan. Dito po sa Isaias, Kapitulo 27, ang talata ay 5. Ang sabi, O manghawak sana siya sa aking lakas, upang siya'y makipagpayapaan sa akin. Oo, makipagpayapaan siya sa akin. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Napakaganda po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang sabi dito? Umanghawak sana siya sa aking lakas upang siya'y magipagpapayapaan sa akin o magipagpapayapaan siya sa akin. Yung nanatili, naglingkod sa ating mahal na Panginoon, nananatili po yung kapayapaan. Everybody say amen. Yung nananatili po sa duty, ginagampanan ang duty ng tinutungkulin na ibinigay sa atin ng ating mabait na Diyos, tinalaga sa atin ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay humahawak sa lakas, sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, naroon po yung pakikipagpapayapaan po natin sa ating napakabait na Diyos. Ibig sabihin, habang tayo ay gumagampan, naroon po yung ating masayang pagkikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Kumbaga, sa sarong among na ang sarong katabang, pirmisa nang nagsusunod, trangkilo ang iribahan. Bago pong iyo, iba rin say, praise the Lord. Yung isang tao, isang katulong, palaging sumusunod, wala pong problema. Iba rin say, amen. Ang kapayapaan na natili. Masunod-sunod kaya ngayon eh. Kaya dahil ka maduwa-duwa, mayroong problema. Higit sa lahat, sa mga tunay na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Na siya po, nalaman niya, nagpakapantasya sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, naging siyang marunong sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Alam niya na nagtalaga sa kanya sa mga gawain ito, hindi tao, kundi ang ating napakabait na Diyos.
inaalam niya kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Alam niya kung ano ang duty niya. At nalaman niya na ang duty na yan ay para sa kanya. Pinagsusumikapan niyan gampanan. Kaya siya ay nakikipagpamayapaan, nakipagtrangkiluhan sa ating napakabait na Diyos. Mula noon hanggang ngayon, trangkilo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Nakipagmapayapaan. Ibig sabihin, walang gulo, walang problema. Kapag walang problema, walang gulo. For without peace in holiness, no man can see the Lord. Pag mayon trangkiluhan, mayong kabanalan, dahil mo kaibahan, dahil kaibahan ang mahal na Diyos. Pero kapag yaon ang kapayapaan, yaon ang kabanalan, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Manghawak nawa siya sa aking lakas upang siya'y magipagpapayapaan sa akin. Oo, magipagpapayapaan sa akin. Magayon maray ang isang Kristiyano na nakasumpong, nakilala ang kalooban ng ating mabait na Diyos, naglilingkod yan na kusang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sino mang magkusa na maglingkod sa ating mabait na Diyos, kakain siya ng buti ng lupain. Nakalagay sa Isaiah 1:18. Basahin po natin, ang sino mang magkusa na magpasunurin. Isaiah 1:19, kapatid. Ito po sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 19. Ang sabi, kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating pagpakaran ng ating napakabait na Diyos. Everyone say, praise the Lord. Kung tayo'y magkusa na magmasunurin, magsisikain tayo ng buti ng lupain. Everybody say amen. Iyan po ang ating buhay. Kaya sabi ng ating mga kapatid, kahit harayo ang sa ng pinaghahalian, pero nagkusa na magbalik-balik, ano po ang resulta? Ang sabi niya, hindi kami nalugi sa aming pagpabalik-balik rito sapagkat nakita niya ang tunay na kabutihan, pangako ng ating napakabait na Diyos. Ang salita ng Diyos na ating pinaniwalaan, nagkakaroon po ng magandang resulta sa ating buhay. Tayo po mismo ang sisigaw, mabuti at buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya mayroon tayong duty na ating natanggap, sabi nga rin malagpalit kanina, kung siya lang hindi ko kaya. Pero ang nagbigay ng duty sa atin, ang ating napakabait na Diyos. Siya ang nagtalaga sa atin dito sa mahal na gawang ito upang ating mapagkilala walang iba ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Na sa atin lang, hindi natin kaya. Pero sa mahal na Panginoon, lahat ng imposibleng bagay, ginagawang posible ng ating napakabait na Diyos. Diba? Say amen? Kaya wag mo nating sabihin, habang tayo pa ay narito, talaga tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi pa natin pwedeng sabihin, hindi ko kaya yan. Ano ang po ang ating tungkulin na ating natanggap ngayon? Kung sa atin lang hindi natin kaya, pero ang mahal na Panginoon, hindi tayo bibigyan ng duty na hindi po natin makakaya. Sapagkat ang nagbigay ng duty na yan, walang iba, ay ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ibalik say amen. Yung hindi po umaatras mula noon hanggang ngayon, daw makulog na, may mga rayuma na, padagos pa, pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Hindi umaatras, sige-sige man giraray, sa minchors mga tugang. Paghiling ko naman kan mga choir member, huna ko, hurubin pa. Kang harayo. Pag agi naman sa tangod ko, nag-agid pa sa tangod ko, mga senior citizen na palan. Pero ang hero, mga tugang, ulilingkis pa. Pag nagkuryo, listo pa. Ibang say, praise the Lord. Pag sabing jump, talagang huna mo, 18 anyos na naglulukso. Grabe. Ibang say, praise the Lord. Yun ay tunay na kalakasan na nanggaling sa ating mahal na Panginoon. Pumapailang lang na kalakasan na galing sa ating napakabait na Diyos. Ihalin tulad po tayo sa agila. Sabi, ang naghihintay sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon, magkakaroon ng panibagong lakas. Totoo po mga kapatid, habang tayo po ay naglilingkod pa sa ating napakabait na Diyos at hindi pa lumarating yung takdang oras sa atin, habang tayo po ay narito pa naglilingkod pa sa ating mahal na Panginoon, malakas tayo na nagpupuri, nagpapasalamat
dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang nagpapalakas sa atin walang iba ay ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mayong maintenance, iba din say praise the Lord. Mayong maintenance na mga bulong, ang sa tuyang maintenance, pabalik-balik sa gawain. Dawa, medyo malaboy. Sige sana, dito ka sana dawa malaboy. Dawa may balyo huning tulay, sige ka sana. Diyan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Pagdating sa tamang panahon, magugulat tayo. Makikita natin ang tunay na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Huwag lang tayong umatras. Sige lang tayo na sige. Iba rin sa praise the Lord. Nanatili tayo nakipagmapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Nagpapatuloy tayong humahawak sa lakas ng ating napakabait na Diyos. Hindi tayo iniiwanan ng ating mabait na Diyos. Hindi tayo binibitawan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na binigyan ng talento ng ating mabait na Diyos. Yun po ay ating ginagampanan hanggang ngayon. Ang sabi ng ating mabait na Diyos, ipangalakal ninyo ito hanggang sa aking pagbabalik. Ibig sabihin, wala pong atrasan, wala pong pahinga. Ang ating pahinga, pag-oras na sa tamang panahon na tayo po ay kukunin na ng ating mahal na Panginoon. Doon po yung ating pahinga. Iba rin sa praise the Lord. Pero habang nandito pa, habang may lakas pa, sons of God, march forward. Ihakbang po natin yung ating mga paa patungo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ipalakpak natin yung ating mga kamay. Itaas natin yung ating mga kamay pagpupurin sa ating dakilang Diyos. Diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi mga batid dito sa 19:13 ng Lucas, basahin po natin ang talata na yan. Lucas 19:13. 19:13. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal niyo at hanggang sa ako'y dumating. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga batid 10 dalaga na binigyan ng mina o kapangyarihan o binigyan ng pamana ng ating mahal na Panginoon. Binigyan puhunan, kumbaga. Nang sabi niya, ang bili ng ating mabait na Diyos, ipangalakal niyo ito hanggang sa aking pagdating. Ganon din po sa ating mga buhay Kristiyano. Tayo pa binigyan ng duty ng ating napakabait na Diyos. Italaga tayo ng ating mahal na Panginoon upang ating mapagkilala ang kalooban niya, ang banal, ating narinig ang tinig ng ating mabait na Diyos, ang magtiis hanggang sa wakas, makikita ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Habang ginagampanan po natin yung ating mga tungkulin na yan, kung ano ang ating duty. Alam po natin ang ating duty, bawat isa sa atin mayroon po tayong duty. Amen po ba? Ang iba mga kapatid, ang duty, magdalo lang. Pagdating sa gawain, magbibigay. Pagdating sa gawain, magpupuri. Yun ang duty niya. Ang iba mga kapatid, pinagkaluban ng marami. Pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo po ay binibigyan ng duty ng marami, pag marami po tayong natatangkap pagpapala, marami rin pong hahanapin sa atin ang ating mahal na Panginoon. Marami pong kailangan ng ating napakabait na Diyos. Iba rin sa amen. Pag meron po tayo natanggap na marami rin pong hahanapin sa atin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag tayo po ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng malapit ng maraming bagay. Habang tayo po ay napagkatiwalaan, gitarista, alam ng mahal na Panginoon, pagkakatiwalaan tayo sa ibabang bagay. Habang tayo po ay gumagampan dyan, doon tayo sinusubok ng ating mabait na Diyos. Pag nalagpasan tayo dyan, hindi tayo umaatras, sige lang ng sige, aabante po tayo. Pag nalagpasan po natin yan, papunta po sa pang-apat, pang-tatlong baitang. Dati instrumentalist ka lang, taga-gitara. Sumunod, taga-keyboard ka na. Sumunod, ano pang bagay dyan, iba pa dyan? Drum, alam mo na lahat. Maya, nasa pulpito ka na. Iba rin sa iyo, praise the Lord. Habang nasa pulpito ka na, diyan ka nalilinisin ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay mayroon natatanggap na maraming duty, doon tayo lilinisin ng ating mahal na Panginoon. Alam ng ating napakabait na Diyos, habang natanggap po natin yan, diyan natin maranasan kung hahanapin ng ating mahal na Panginoon yung ating katayuan kung hanggang kailan tayo gagampan sa ating mga duty. Iba rin sa praise the Lord. Alam ng mahal na Panginoon kung ang ating kakayanan, duty natin, tagadalo lang, hanggang diyan ka lang.
Magpatuloy ka hanggang diyan ka lang. Hindi ka umaatras, diyan ka lang. Diyan ka dadatnan ng mahal na Panginoon. Pero habang tayo nagpapatuloy, marami kang natanggap na pagpapala galing sa ating mabait na Diyos. Nagagampanan mo. Ang bawat isa sa atin ay mayroon tatanggapin na pagpapala galing sa ating napakabait na Diyos. Mayroon tayong putong tatanggapin galing sa ating mahal na Panginoon. Iba rin say amen. Ayon po sa ating pagsagawa, doon po tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Pagdating natin sa harapan ng ating napakabait na Diyos, mang-aawit ka. Instrumentalist ka. Song leader ka. Lahat nagampanan mo, dito ka. Ito ang bibigay kong pagpapala sa iyo. Ang magbibigay sa atin, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mayroon pong hindi pantay-pantay, siguro, mga kapatid. Iba rin say, praise the Lord. Hindi siguro pantay-pantay. Ayon po sa ating pagsagawa, doon magsusulit tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Mayroon putong ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Ayon po sa ating natanggap na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon, gumagawa tayo sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Mula noon hanggang ngayon, pagpapala kung tayo ay susunod. At kapag hindi tayo sumusunod, iba po yung ating maranasan, hindi po magandang bagay. Iba rin say amen. Hindi po tayo nakikipagsang-ayon sa sanlibutan. Mula noon hanggang ngayon, ang ating kaisipan may takot sa ating mahal na Panginoon. Gumagawa sa tungkulin natin, gumagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dito po natin mapapatunayan kung alin ang mabuti at masama. Kung ano ang kaya-aya at lubos na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Iba rin sa praise the Lord. Yung hindi po nakikipagsang-ayon sa sanlibutan, hindi po nakikibagay, talagang nagpapakapantasya bilang Kristiyano. Kahit may siyang hanap buhay, may offer na medyo magayon, inoobserbaran ko na. Baka pag inobserbaran ko, baka ngay pag tinanggap ko ang trabaho na ini, baka pag Miyerkules na ako makadalo. Iba rin sa praise the Lord. Delikado. Kang mayo pa ning trabaho, Miyerkules, Biyernes, yaon, Domingo. Kang may trabaho na, Miyerkules, daay na. Mag-isip po kita dyan. Ang sabi sa Balang Kasulatan, Roma 12:2. Basahin po natin talata na yan. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Inyong mapatunayan. Sabi ng mga kapatid, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kapag hindi po tayo nagsisang ayon, everybody say amen. May offer na trabaho, pangmasdag ta. Kung ito ay hindi hadlang sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ang kapulihan lang mga kapatid, mayroon pa akong isang outstation na pupuntahan. Ang gawain alas 11. Alas 11 ng udto, matapos ng alas 3. Pero pigmasdan ko po mga tugang ang mga kapatiran dumon. May mga hanap buhay, may mga trabaho. Pero pang oras ng gawain, rayaon. Diba say, praise the Lord. Kukunti lang, pero doon natin makikita ang pag-move ng Holy Spirit ng ating mahal na Panginoon. Talagang hindi pinagkukulang ng ating mahal na Panginoon. Maramdaman natin kung gaano tinutupad, tinutugon ng mahal na Panginoon ang naglilingkod sa Kanya na sumusunod sa mga tungkulin, nagkaroon ng tamang pagpapasya, tamang desisyon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kailanman hindi mapagkait ang ating napakabait na Diyos. Sagana sa kagandahang loob ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating kailangan, pag oras na sa pagsubok, kikilos at kikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Huwag lang tayo may pagsang-ayon sa libutan ito, sa mga dito natin napapatunayan kung alin ang mabuti at lubos na kalooban, kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon.
Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Madali po sabihin Kristiyano. Pero po, yung pagsunod natin, kapag hindi po natin naunawaan o kapag tayo po ay naggulang, minsan pinapahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Akala natin tama, pero pinaiisip sa atin ng ating mahal na Panginoon, bandang huli, mali pala. Kaya sabi tama po ang nakalagay sa Banal na Kasulatan, may tila matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo niyaon ay kapahamakan. Nakalagay yan mga kapatid sa Kawikaan 14:12. May tila matuwid sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos ito ay hindi maganda. Kaya sabi sa Banal na Kasulatan, Colossus 3:17, ano man daw po yung ating ginagawa sa pagsalita o sa pagsagawa, gawin natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, kung kalooban ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Nakuanin do 14:12 ng Kawikaan. Basahin po natin. Dito po sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo na yaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Kapag tayo po ay hindi napakapantas sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, minsan po akala natin yung ating mga desisyon tama. Yun pala ay mali. Doon na lang po natin marirealize kapag nangyari na. Kaya sasabihin natin minsan, hindi tayo pinagpala, hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Pinaiisip sa atin ng ating napakabait na Diyos, walang ibang pinakamabuti. Kung ano ang ating tungkulin, ginagampanan natin, walang iba matakot sa ating napakabait na Diyos. Tagapakinig na gumagawa, diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Tagapakinig na gumagawa. Kapag tayo po ay tagapakinig na gumagawa, mayo po kita ning ipopos na bakong magayon. O kung mapos man kita, puro kapurihan, kaluwalhatian, walang iba sa ating napakabait na Diyos. Diba say amen? Pero kapag tayo ay dumadalo na tagapakinig, na lumilimot, pagdalo mo sa church, marami kang nakikita. At yung nakikita natin, ipopos pa po natin. Delikado po yan. Kaya, huwag po natin gawin yan. Delikado po yung ating kalalagyan yan. Huwag daw po tayong sumipa sa tinik sapagkat walang ibang masasaktan. Kapag tayo ay sumipa sa tinik, ikaw mismo na gumagawa ang masasaktan. Everybody say amen. Eh tayo po ay magpakapanta sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang nagtalaga po sa atin dito ay ang banal na walang iba ang ating mabait na Diyos upang ating mapagkilala ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung nasa pagsubok, okay lang. Magpatuloy tayo. Kung nasa pagsubok, magpatuloy tayo. Yun ang duty natin. Magtiis hanggang sa wakas. Magtiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi puro rosas yung ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Habang tayo ay nagpapatuloy, ginagampanan natin ang tungkulin natin sa ating mahal na Panginoon. Yan po tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Binigyan po tayo ng magandang example ng ating beloved pastor bilang paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Ibalik sa amen. Bigyan tayo ng magandang example. Sabi nga ng mga manggagawa, may nakapasok sa kwarto o may nakapasok doon sa pastoral na para habon, nadakop, kang madakop, gustong suruntokon kaso rayaon duman. Sa madaling sabi, didisiplinahon ko ta sa kamay na bakal. Nakita ng ating beloved pastor. Ang sabi, huwag niyong saktan yan. Papuntahin niyo dito sa akin, kakausapin ko. Ano po ang ginawa ng ating beloved pastor? Kinausap yung magnanakaw, pinakain, binigyan, at tinanong niya, ano ang gusto mo? Kapahamakan o pagpapala? Sagot ng magnanakaw, pagpapala. Binautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi nasaktan, siya ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon.
Magandang example. Iba sa praise the Lord. Yun din po ang nais ng ating mga labang sa bawat buhay natin na tayo pong lahat ay maging magandang example. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. 13:15 nandyan. Yung magandang example, tayo ang liwanag sa mundong ito. Upang ang lahat ay malakas na naglilingkod sa ating mga napakabait na Diyos. Ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, Kapitulo 13, versikulo 15. Ang sabi, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Napakahirap mga kapatid gawin na tayo ay gumawa ng mabuti. Pero dahil sa habag at awa ng ating dakilang Diyos, at alam natin na talaga sa atin dito ay ang ating mahal na Panginoon. Ating nakilala ang paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Tayo ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. May magandang kalooban. Ayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Yun din po ang pinagagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon kahit tayo ay nagigipit. Manatili tayo sa pag-ibig na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Panghawakan po sana tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Na tayo po ay madatnan niya. Na habang tayo ay narito naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na natili po sa ating isipan ang kasayahan na tayo po ay naglilingkod sa totoong buhay na Diyos. Ibig say amen. Habang tayo ay nasa pagsubok, naglilingkod tayo may kasayahan sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, habang nagagawa po natin ang mga bagay na yan, nagkaroon po tayo ng tamang pagpapasya, tamang desisyon, ating nalaman ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi mo sa banal na kasulatan ni Haring David, ang Diyos po ang nagpapasaya sa atin. Huling talata, 92 verse 4 ng awit. Nakalagay po yan mga kapatid sa 92:4 ng awit. Basahin po natin ang talata na yan. Ang nagpapasaya sa atin dito, walang iba, ay ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. 92 verse 4. Dito po sa mga awit, Kapitulo 92, versikulo 4. Ang sabi, sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibig say, praise the Lord. Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Kaya tayo ngayon narito nagpapatuloy. Dahil sa gawa ng ating napakabait na Diyos, tayo po ay nagkaroon ng kasiyahan. Ibig say, amen. Bakit po? Sapagkat mayroon privat ebidensya ang ating mahal na Panginoon. Sagana sa kandahang loob ang ating mabait na Diyos. Sagana sa kandahang loob ang ating mahal na Panginoon. Na hindi po natin pwedeng pabayaan. Sapagkat oras sa ating pong pinabayaan ang kaligtasan na ating natanggap sa ating mahal na Panginoon. Kawawa po tayo. Kaya tayo po ngayon ay patuloy pinasisiya ng ating mahal na Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Ibig say, praise the Lord. Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Dahil sa Kanya, hanggang ngayon tayo po ay narito, naglilingkod na may kasiyahan sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang nagpapasaya sa atin walang iba ay ang ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Mapalad po sa isang mananampalataya na nagpapasaya sa Kanya, walang iba ay ang ating mahal na Panginoon. Kapag yun po ang naranasan ng isang mananampalataya, hindi po yan umaatras sapagkat sasabihin niya, hindi ako tumitingin sa tao, hindi ako pwedeng umatras sapagkat naglilingkod ako, walang iba sa ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagpapasaya sa akin. Ibig say, praise the Lord. Pag yun po ang nasa ating mindset, na nagpapasaya palagi sa atin dito ay ang ating napakabait na Diyos. Kahit anong pagsubok, hindi tayo matitinag. Sapagkat ang ating kaisipan, ang ating kasiyahan, ang ating kagalakan ay ang nagbibigay, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ang ating napakabait na Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, habang ang Diyos po ang nagpapalakas sa atin,
ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa nagpapalakas sa akin. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Ganon din po sa atin, habang tayo po ay nagpagpapatuloy, alam natin nagpapalakas sa atin, walang iba ay ang ating napakabait na Diyos. Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong oras na? 12:00 na. Anong oras katapos ni Brad? 12:00 na, di lampas na kita. 12:03 na mga tugang. Matindog na po kita. Kita aawit na po sa ating mahal na Panginoon. Ating pong awitin ang Ikaw ang lakas sa akin. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Hallelujah. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa Yes, po. Hallelujah. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Yes, hallelujah. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang pag-iwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa
Hallelujah. Hallelujah. Masaya kami malapay noon sa iyong mga tungkulin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat dapat. Kami yung kinahabagan, mahal na Panginoon. Hanggang ngayon kami yung pinanghawakan, mahal na Panginoon. Sapagkat ikaw ang nagpapalakas sa amin, mahal na Panginoon. Maraming pagsubok, mahal na Panginoon. Subalit masaya kami, mahal na Panginoon, na kami ay naglilingkod sa iyo. Sapagkat ikaw ang nagpapasaya sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Yeah. At nagkapagligtas. Hallelujah. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig ko'y para sa lahat. Loob kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. At kalayo ang langit. Hallelujah. Ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Amen. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, mahal na Panginoon, sa panghawak mo sa amin, mahal na Panginoon, sa pagtalaga mo sa amin, mahal na Panginoon, sa mahal na gawain ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na pagkilala ka namin, mahal na Panginoon. Ipinakilala mo sa amin ang iyong kalooban, mahal na Panginoon, na hindi namin kaya. Subalit ikaw ang nagtalaga sa amin, mahal na Panginoon, sa mahal na gawain ito. Alam namin na ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Nakilala ka namin. Narinig namin ang iyong tinig. Maraming salamat sa kasayahan na patuloy pinagkakaloob sa amin. Karunungan, kaunawaan, kabanalan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kapakumbabaan na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hilingin natin sa Kanya. Tayo po ipangawakan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, mahal na Panginoon. Narito po, mahal na Panginoon, iyong anak sa lugar na ito. Sa oras po ito, mahal na Panginoon, narito kami, mahal na Panginoon, sa iyong pagsusumama muli sa iyo. Kayo po ay sama-sama nagkakaisa, mahal na Panginoon, na lumalapit at tumatawag sa iyo. Nagsusumama, mahal na Panginoon, sa unat dalangin po ng aming beloved pastor, na siya po ang nagturo sa amin, mahal na Panginoon, kandili sa amin ng karunungan at nawa, mahal na Panginoon, kung paano kapaglingkuran ng tao sa pusong paglilingkod, mahal na Panginoon. Tiruan kami na sumampalataya sa iyo. Purihin ka, mahal na Panginoon, kayo sa oras po ito, narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Ano man po ang kahilingan ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ipagkaloob po, mahal na Panginoon, sa himalang kapamaraanan, ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang nakakabatid, nakakaalam, mahal na Panginoon, ng pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ipagkaloob po sa kanila sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Mga problema man, mahal na Panginoon, lutasin mo. Mga mahal sa buhay namin, mahal na Panginoon, hindi namin kasama sa paglilingkod sa iyo. Ikaw, mahal na Panginoon, ang gumawa ng kapamaraanan na bago ka dumating,
sila rin ay makalapit sa iyo. Tulungan mo kami, malapay na aming magampanan ng aming mga duty, malapay noon, na may kainitan, may katataghan, may pagpapakumbaba, may takot, may kausay na paglilingkod sa iyo, malapay noon. Wala kaming magagawa, malapay. Pangawakan mo kami, malapay noon. Aming magampanan ng aming matungkulin, na ipinagkaloob mo, malapay noon sa bawat sa amin. Bagay sa iyong kapatiran na hindi namin nakasama, malapay noon. Ikaw po ang magpaunawa sa kila. Hipuin mo muli ang kailang mga puso at isipan, na huwag silang makalimot, malapay sa paglilingkod sa iyo. Makadalo sa iyo oras ng mga gawain, mahal Panginoon. Hallelujah. Lahat ng ito, mahal Panginoon. Hallelujah. Aming isasamo sa iyo. I-provide mo po, mahal Panginoon, lahat ng iyong pangangailangan ayon sa iyong kalooban. Pagkalooban mo kami, mahal Panginoon, ayon sa iyong katwiran, mahal Panginoon. Ito po ang aming pinaabot sa iyo sa matamis at makapagyang pangalan ni Jesus. Unat dalangin po ng aming beloved pastor, mga beloved children, mga manggagawa, mahal Panginoon sa iyong ubasan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 glory to God. Ating po sawayin, anuman mga dumara po sa ating katawan, mga sakit, karamdaman, hallelujah, mga anumang lahat na karamdaman, hallelujah, mahal Panginoon, sa oras pang ito, na ito pang iyong mga anak. Alam mo, mahal Panginoon, anumang karamdaman dumara po sa aming katawan, lagnat, trangkaso, ubo, pagkabingi, pagkabulag, mga sakit o mga sugat man yan, bukol, cast out. Ano mga sakit, dumara po sa aming katawan. Cast out, be healed. In the name of Jesus. Cast out, be healed. Pagkabingi, pagkabulag, lagnat, trangkaso, ubo, high blood, sakit sa puso, TB, diabetes, goiter. Cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Tayo mga tumayo na at tayo po isisigaw 3 beses sabay. Hallelujah, praise the Lord. Walang halo biro mga kapatid. Sabay-sabay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Alat po ng papupuri, pasasalamat, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait na Diyos lamang.